Hapad mo na nga. Hello angels, and for today's video po ay ituturo namin kung paano namin ginugroom ang aming husky. And for today ay kakaiba kasi po first time namin siyang gugupitan. So usually po hindi naman po talaga ginugupitan ng mga husky. So ititrim lang po namin siya para mas magandang tingnan. So makikita niyo po dyan ay sinusuklian po muna namin siya para po maalis yung mga sobrang balahibo niya. Ayan, para sa mga shedding ay inaalis po talaga yung mga undercoat sa husky para po mabawasan yung mga nagsished sa kanila. At kung napanood nyo po yung last video namin, nandun po yung unboxing ng mga equipment o yung mga ginagamit namin sa pag-groom. And ayan, first time namin siyang binyagan at kay Zoe nga namin siya sinubukan gamitin. Ayan, after masuklayan ng buong katawan niya ay nilinis na namin ang kanyang paws at ginamit namin yung razor. Ayan. So, dahan-dahan lang kasi medyo yan yung part na nakikiliti ang ating mga dogs. So, yan yung gamit namin, yung rechargeable na razor na una naming nabili. So, ayan. Pinapantay lang namin dun sa taas na part and sa baba nililinis lang namin yung mga sobrang balahibo. Yun kasi yung madalas na natudumihan kasi yun yung pinang-aapak nila. Ayan. Very good si Zoe dyan. Kahit na medyo nakikiliti siya ayan no, good girl po siya dyan. So kung makikita nyo, hindi naman mahaba ang kanyang nails. Kaya no need ng putulan. At ayan na nga, umpisahan na ni Daddy G ang pagtitrim gamit ang razor. So, dyan ay binabawasan niya lang yung mga sobra-sobrang or yung hindi pantay dun sa kanyang buhok. So, wala pa naman tayo nakitang kalbong husky, diba? Kasi isa yan sa part na lana, hindi talaga natin kailangan alisin kasi very fluffy and sarap nilang yakapin. So, kumbaga, pinantay lang namin yung kanyang coating. Yan. Daw, ang ganda-ganda naman ni Zoe yan. Very good, girl. Ang babe niya lang, di ba? Ayan, nangawit na siya at humiga na. Quick background lang po kay Zoe ay isa po siyang Siberian Husky. Woolly line po siya. So, hindi masyadong makapal as in total woolly siya. Pero ang line niya kasi is yung mother niya is woolly kaya makikita niya na sobrang kapal din ng kanyang balbon. And ayan, first time nga ni Zoe na matrim ang kanyang mga balbon. And 11 months na po siya. So, ang ginagawa po ni Daddy G dyan ay yung tinatawag na thinning. So, para mas madaling pantayin ang kanyang buhok. Yan, ginamit niya yung thinning scissor. Ang good girl ni Zoe, no? Napaka, tahimik. Kahit na first time niya. Ayan. At dahil tapos na siyang mag-groom ni Daddy G, it's my turn naman sa kanyang pagpapaligo. Ayan. Una, syempre, kailangan natin siyang basain. So, sa pagbasa pa lang matagal-tagal na dahil nga makapal ang kanyang buhok. Kailangan, bago lagay yung shampoo, ay basang-basa na talaga yung kanyang balahibo or yung kanyang coat. Ayan. Super bait ni Zoe kapag pinapaliguan. Unlike sa mga napapanood ko na videos na talagang sumisigaw sila at kala mo papatayin na kapag pinapaliguan. Ayan o, good girl siya. Behave na behave ang aming Zoe. At ayan na nga, isa-shampoo na namin siya. And shout out sa Wallastick Pets.
na gamit namin. So, kung napanood nyo uli yung video last time, dyan po namin finlex yung mga ginagamit namin na shampoo, mga cologne, ayan. So, ang gagamitin is powder scent na shampoo. Ayan, di ba? A few moments later. Ayan, at habang nakababad ang aming Zoe sa shampoo and conditioner, ay lilinisin ko na rin ang kanyang tenga. So, gamit ko ang Bioline na panlinis ng tenga. So, sprayan or patakan lang ng mga 2 drops ng ang panlinis. Ayan, tapos i-massage nyo lang. So, may mararamdaman kayo na parang may tumutunog sa loob. So, yun yung liquid na pumasok and ilalabas niya yung mga dumi sa loob. So, hayaan lang natin na magpagpag ng tenga ang kanyang doggies. So, ayan makikita nyo, 'di ba, ang dumi. So, ngayon ko lang kasi ginamitan si Zoe ng ganyan. Ayan o, nakikita nyo dyan sa video, lumabas yung mga dumi-dumi sa kanyang tenga. Dati kasi sa labas lang lagi yung nililinis ko, punas-punas lang pag nililiguan. Pero this time, dahil nga pinatakan ko ng panlinis sa loob, ayan, lumabas pati yung mga na-stock na dumi sa loob. And syempre, di mawawala ang toothbrush time. Bioline din po ang gamit kong toothpaste dyan. So, ayan. Time na po para banlawan si Zoe. So, kung gaano katagal po ang pagsasabon sa kanya, mas matagal ang pagbabanlaw sa kanya kasi kailangan masiguro na talagang natanggal lahat ng mga sabon at yung madulas na part sa kanyang katawan bago patuyuan. Ayan. Kailangan i-sure muna na talagang nabanlawan lahat ng mga shampoo sa kanyang katawan. Ayan, kapag nabanlawan na ng maayos, siguraduhin na patuyuin naman siya ng maayos. So, alisin yung mga tubig sa kanya. So, kailangan gamitan po talaga ng towel para mas madali kayong matapos sa pagbo-blow dry. At ayan, sa last part na ng aming grooming session for today ay ang pinakamatagal, ang pagpapatuyo kay Zoe. Kaya talagang kailangan po pag may husky kayo ay meron din po kayong matibay at malakas na blow dry. So dati po ang gamit ko nung mga poodles pa lang ang mga pet ko ay yung pang tao lang po. Pero ayun nga, make sure ko bago ako kumuha ng husky ay meron po akong pet blow dry talaga. So, para matuyo siya ng maayos. One eternity later. Ayan na nga, tapos din ang matagal-tagal na pagbo-blow dry. And makikita nyo po na luminis tignan kasi nawala na po yung mga sobra-sobra kanyang balahibo. Ayan. So, yan lamang po ang aming grooming session for today. And up next, ang aming kulitan session with Zoe. Maraming salamat po sa mga nanood.
And see you on our next video. Aray! Tingnan niya. Tingnan mo. Ha?